Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking dala sa gabing madilim. Ikaw ang Makukulong na ba si Moira o tuluyan ng matatakasan sila Giselle at Robert? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa presinto, sinabi na ni Dax sa harap nila Giselle at Robert ang katotohanan na si Moira ang lahat na may kagagawan ng pagpapakidnap kay Don Pepe dahil siya lang ang nag-utos sa kanila. Pero hindi naman inamin ni Dax na kasabwat din si Zoe. Hindi naman naniniwala si Giselle sa sinasabi ni Dax na hindi kasabwat si Zoe dahil makasangkutob niya na may nalalaman din si Zoe sa nangyari sa papa nila. At ipinagdiinan ni Dax kay Giselle na si Moira lang ang boss nila at wala ng iba. Galit na tiningnan ni Giselle si Zoe dahil hindi niya pinaniniwalaan ang sinasabi ni Dax. Kinuha ni Giselle ang telepono ni Zoe na ikinagalit naman ito. Galit na sinabi ni Giselle kay Zoe na bakit mo kailangan ang telepono mo? Para warningan mo ang nanay mo? Para tawagan mo? Wala naman nagawa si Zoe at sinabihan siya ni Robert na mas mabuti na wala munang malaman ang mami niya. Sabi ni Zoe, paano kung nagsisinungaling siya at inosente pala si mami? Sabi ni Giselle na alam niyang nagsisinungaling ang taong ito, pero hindi sa nanay mo na siya ang mastermind kundi mayroon pang kasabwat na iba at ikaw yun. Hindi na nakaimik si Zoe dahil kahit ano pa ang sabihin niya ay hindi siya pinaniniwalaan ni Giselle. Inawat na sila ng pulis at sabay umalis si Giselle dala ang telepono ni Zoe. Tinatawagan naman ni Moira si Zoe pero hindi nito sinasagot dahil ang hindi alam ni Moira ay nakay Giselle ang telepono ni Zoe. Sa opisina ng pulis ay may ipinakita kila Giselle at Robert na may na-recover silang telepono dun sa lugar na itinuro ni Dakanay. Tinanong ni Giselle kung mayroon bang makikita dyan na konektado si Moira sa mga kidnappers. Sabi ng pulis na wala po pero may ginagamit si Balahadja na unknown number dahil base sa mga text messages na ito ang mastermind ng kidnapping ang kausap nila. Pero hindi naman nila nababanggit ang Moira Tanyag. Hiningi naman ni Robert ang number at sinubukan niya itong i-dial. Laking gulat nila na number ni Moira ang lumabas kaya mas lalong nagalit si Giselle at ngayon ay kumpirmado na nila na si Moira lahat ang may kakagawan at ang mastermind sa pagkidnap sa kanilang papa. Samantala, hindi naman hahayaan ni Zoe na hindi malaman ni Moira kung ano ang nangyari sa presinto kanina at gagawin niya ang lahat ng paraan kahit na kinuha ni Giselle ang telepono niya para pigilan siyang ipaalam kay Moira ang sinabi ni Dax. Kaya nakipagkita si Zoe sa mami Moira niya sa isang restaurant para sabihin dito na nagsalita na si Dax na siya ang mastermind at alam na ni Giselle at Robert na siya ang nagpakidnap sa lolo Pepe niya. Kaya ipinag-alala ito ni Zoe dahil tuluyan ng makukulong ang mami niya kapag hindi na ito nagawa ng paraan sa lalong madaling panahon. Sabi ni Moira na tinatawagan kita kanina pero hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Sabi ni Zoe na kinuha ni Tita Giselle niya ang telepono ko para hindi ko masabi sa'yo na alam ni nila ang lahat. Kaya galit na galit din si Moira kay Giselle. Sabi ni Zoe na kailangan mong tumakas mami bago ka pa nila maunahan at hulihin. Alam ni Moira na magiging katapusan niya na kapag nahuli siya ng mga pulis. Sabi ni Moira, oo, kailangan kong makatakas dito. May pera naman ako at gagamitin ko ang perang nakuha ko sa kanila. Naitanong ni Zoe kay Moira kung nasaan ang perang naging ransom ng lolo niya. Sabi ni Moira nasa akin at nakatago lang sa kondo. Ipinag-alala naman ito ni Zoe dahil alam niya na malaking halaga ito at mahihirapan siya na dalhin ito. Kaya kailangan niyang i-dispose ito dahil kapag nakita nila ang pera sa'yo ay mas lalo kang madidiin at magagamit nila ito laban sa'yo. Napaisip naman si Moira at sinang-ayunan niya ang sinabi ni Zoe na siya na ang bahala kung paano niya ito i-dispatcha at kung ano pang mga gamit ang nakatago niya na pwedeng gamitin laban sa kanya. Sabi ni Zoe na hihingi ako ng tulong kay Doc Carlos para makatakas ka. Pupuntahan ko siya at kakausapin ko. Ipinagpasalamat naman ito ni Moira kay Zoe, kaya agad umalis ang mag-ina at baka may makakita pa sa kanila. At kailangan na din ni Moira mag-ayos ng mga gamit niya para i-dispatcha ang pera. Samantala sa presinto kausap ni Giselle at Robert ang pulis
at tinanong nila ito kung ano ang ikakaso nila kay Moira dahil madami na silang ebidensya na pinanghahawakan ngayon na si Moira ang lahat na may gawa sa pagkidnap sa papa nila. Sabi ng pulis na inaantay lang nila ang warrant of arrest galing sa korte para mahuli na si Moira. Sabi ni Robert na dapat madaliin na para hindi makatakas si Moira dahil pwede niyang magamit ang pera na kuha niya sa atin. Naitanong naman ni Giselle kay Ubeng kung paano nila malalaman kung hawak pa din ni Moira ang pera. Maibabalik pa ba yun sa atin? Sabi ng pulis na huwag kayong mag-alala dahil naiakyat na po namin sa korte. Nagaantay na lang kami sa pagbaba ng search warrant ng judge. Sabi ni Giselle na sana nga, lalo na ngayon na alam niya na itinuro na siya ng kidnapper kaya sigurado ako na gumagawa na naman yun ng paraan para makatakas. Pero hindi ako papayag na makatakas si Moira. Gagawin ko ang lahat para makulong siya at pagbayaran niya ang ginawa niya kay Papa. Sumang-ayon naman si Ubeng kay Giselle. Samantala, tinawagan ni Zoe si Carlos para humingi ng tulong at umiiyak ito. Ipinag-alala ni Carlos kung bakit umiiyak si Zoe. Sabi ni Carlos kung nasaan siya at pupuntahan niya ito. Sabi ni Zoe na andito ako sa rooftop dahil baka may makakita sa akin. Sinabihan siya ni Carlos na pupuntahan niya ito. Habang si Zoe naman ay iyak ng iyak dahil natakot na siya sa maaaring mangyari dahil madadamay din siya kapag napatunayan nila Robert at Giselle na kasabwat siya. Hindi niya kakayanin na makulong sila ng Mami Moira niya. Sobrang nag-aalala din siya para sa Mami Moira niya dahil baka anumang oras ay hulihin na ito ng mga pulis. Maya-maya ay dumating na si Carlos at nakita niya si Zoe na umiiyak. Agad naman lumapit si Zoe kay Carlos at sinabing, "Please Daddy, kailangan ko ang tulong mo. Pag nakulong si Mami, makukulong din ako." Niyakap naman ni Carlos si Zoe dahil nakikita niya na sobrang nag-aalala na ito. Naawa si Carlos kay Zoe kaya sinabihan niya ito na huwag kang mag-alala. Kung papayag ang mami mo, pwede ko siyang tulungan na makatakas. Ikinabigla naman ni Zoe ang sinabi ni Carlos, "Tutulungan mo si Mami?" "Oo, tutulungan ko siyang makatakas ng bansa dahil yun lang ang tanging paraan para hindi siya mahuli at hindi ka madamay." Ipinagpasalamat naman ni Zoe kay Carlos ang gagawing tulong niya kay Moira. Kaya agad nila itong tinawagan at sinabihan siya ni Carlos na magmadali na siya na umalis dyan dahil itatakas kita dito at hindi ka pwedeng maabutan nila. Pumunta ka sa Japan ngayon at doon ka muna magtago para hindi ka nila mahuli. Tatawagan ko ang kakilala ko para matulungan kanila. Nataranta si Moira kaya agad siyang nag-impake ng mga gamit at dali-dali siyang umalis nang walang nakakaalam sa gagawin niyang pagtakas. Samantala, kinabukasan ay agad nagpunta sila Giselle sa presinto para alamin kung bumaba na ang warrant of arrest ni Moira. Sabi ng pulis na hawak ko na po ma'am at pupuntahan na po natin ang kondo ni Moira. Ikinatuwa naman ito ni Giselle dahil sa wakas ay mahuhuli na rin si Moira at tuluyan ang makukulong sa mga kasalanang ginawa niya sa papa nila. Kaya nagmadali silang umalis. Ngunit ang hindi nila alam ay nakatakas na si Moira dahil tinulungan ito ni Carlos na makaalis ng bansa. Kaya pagdating nila sa kondo ni Moira ay wala na ito. Ikinagalit ni Giselle at Robert nang malaman nilang nakatakas si Moira. Hindi nila alam kung saan nila ito hahanapin ngayon. Sabi ni Giselle na sigurado ako na tinulungan ito ni Zoe na makatakas ang ina niya. Alam niya na makukulong ang Mami Moira niya kaya agad naman tinawagin ni Robert si Zoe para tanungin kung nasaan si Moira. Samantala, iniwan ni Moira ang pera kay Nerissa at kailangan niyang gawin ang inutos nito ni Moira sa kanya. Kaya walang nagawa si Nerissa kundi sundin ang sinabi ni Moira at kailangan niya itong tulungan. Tuluyan na bang natakasan ni Moira sina Giselle at Robert? Malalaman kaya nila na si Carlos ang tumulong kay Moira para makatakas? Mapaamin pa kaya nila si Dax na kasabwat si Zoe? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.